Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa buong araw na ito at tayo po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng kanyang banal na salita. So, sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Robelyn Sakawon Tinoy. Ngunit bago po yan, tayo po muna mag-aawitan ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Sister Trisha. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na panginoon nasa katatan ng langit, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa buong maghapon, sa pag-ingat paggabay, sa biyaya po, aming mga pangailangan, sa pagtulong po sa amin sa aming ginagawa at nawa po, Ama, salamat din po sa inyo pong pag-inspire sa amin, pag-invite sa amin upang kami ay makapagdalo ng ngayong evening devotional. Nawa po ay pangunahan niyo po ang inyo pong tagahatid po ng inyong mensahe, bigyan niyo po siya ah, ng wisdom mula po dun sa kataas ng langit, at ganon naman po manahan po nawa sa amin ang inyong mga espiritu upang maging
maunawaan po namin na mabuti ang iyong banal na salita at ito po nawa ay magamit po namin upang kami po ay lumago bilang Kristiyano at gano'n din naman po ay makita po ang katotohanan, liwanag sa amin at maidala po namin ang mga mga, tao na nasa paligid namin sa inyo po. At thank you Father for, sa inyo pong pakikinig at humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang pagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking ipapahayag sa inyo ngayong gabi ay January 21, entitled The Army of the Lord, Ephesians 6 verse 13. Take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ang sabi dito mga kapatid, pagdating ng araw, dapat ay dalhin natin ang ating mga weapons or armas nang sa ganun ay magawa nating makalaban sa ating mga kaaway at makapanindigan tayo sa ating Panginoon. The strength of an army is measured largely by the efficiency of the men in the ranks. A wise general instructs his officers to train every soldier for active service. He seeks to develop the highest efficiency on the part of all. If he were to depend on his officers alone, he could never expect to conduct a successful campaign. He counts on loyal and untiring service from every man in his army. The responsibility rests largely upon the men in the ranks. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat mapagod, dapat ay maging matatag, matibay sa lahat ng pagsubok. Kasi ang mga sundalo ng Diyos ay dapat palaging handa. Dahil sa panahon na yun, doon tayo susubukin ng ating Panginoon. And so it is in the army of Prince Emmanuel, our general, who has never lost a battle, expects willing, faithful service from everyone who has enlisted under his banner. In the closing controversy now waging between the forces for good and the host of evil, he expects all, laymen as well as ministers, to take part. All who have enlisted as his soldiers are to render faithful service as minutemen with a keen sense of the responsibility resting upon them individually. Sana sa panahon natin ngayon, maging kagaya tayo kay Prinsipe Emmanuel, na kailanman ay hindi natalo sa labanan, patuloy na ninindigan at tapat na paglilingkod. Ganun din sana sa ating mga anak ng Panginoon. Dapat ay magkaisa tayong lahat bilang kanyang mga sundalo o bilang kanyang mga alagad. All who enter the army are not to be generals, captains, sergeants, or even corporals. All have not the care and responsibility of leaders. There is hard work of others kinds to be done. Some must dig trenches and build fortifications. Some are to stand on sentinels, some to carry messages. While there are but few officers, it requires many soldiers to form the ranks and file of the army. Yet, its success depends upon the fidelity of every soldier. One man's cowardice or treachery may bring disaster upon the entire army. Mga kapatid, palagi nating isipin o pakatandaan na sa panahon ng kanyang pagbabalik, lahat tayo ay harap sa ating Panginoon. Walang sarhento, walang kapitan, walang korporal, lalo na sa palatandaan ng kanyang pagbabalik. Dapat ay matagumpay nating matalo ang ating kaaway. Next is, there is earnest work to be done by us individually if we would fight the good fight of faith. Eternal interests are
at stake. We must put on the whole armor of righteousness. We must resist the devil, and we have the sure promise that he will be put to flight. The church is to conduct an aggressive warfare, to make conquest for Christ, to rescue souls from the power of the enemy. God and the holy angels are engaged in this warfare. Let us please him who has called us to be soldiers. Yes, mga kapatid, dapat ipasahin natin ang ating Panginoon bilang kanyang mga sundalo. Maging matibay ang bawat isa sa atin. Magtulungan tayong lahat bilang mga matapang na anak ng Diyos, sapagkat sa pananampalataya pa lamang ay maaari nating matalo ang ating mga kaaway. Hanggang dito na lamang po ang aking mensahe. Nawa ay ating maintindihan ang bawat salaysay ng ating Panginoon. Magandang gabi sa Kuya Frank, paki-take over na lang po. Maraming salamat, Sister Robilyn, sa inyo pong panguna sa ating pong pag-aaral sa gabi nito na pumapatungkol po sa mga sundalo ng Panginoon. At tinawag po tayong mga sundalo ng Panginoon at ang ating pong pagkikibaka ayon kay Apostol Pablo ay hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, ng mga namumuno sa sanlibutan ito. Kaya ang sinabi sa atin dito po sa aklat ng Efeso, verse 6, verse 13, binanggit po dito na isuot daw natin ang buong kalasag. Dito na kuhain natin ang buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ito po yung binabanggit niya sa verse 14. Sabi dito sabi dito, sa inyong baywang ay may bigkis ng katotohanan at balutin ng katuwiran at ang inyong mga paa ay may pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan at kalasag ng pananampalataya at turbente ng kaligtasan at tabak ng espiritu ng salita ng Diyos. Ito yung kalasag na nais ng Diyos na ito yung gusto ng Diyos na suotin natin sa ating pong pakikibaka sa spiritual na pakikipagbaka at hindi sa laman. At binabanggit sa atin, ngayon tagumpay daw at yung lakas ng hukbo ng mga army dito sa sanlibutan ay nakadepende sa pagkakaisa, nakadepende sa madaling salita, sa disiplina at depende sa pagtitraining at sa mga nangunguna sa kanila, mga general, kung paano nila inaayos yung kanilang hukbo. At siyempre, yung bawat isa ay kung may yung bawat sundalo ay kung may kakayanan ba sa pakikipaglaban kanilang sa mga kalaban bilang isang army ng sanlibutan ito. Pero sa atin, tayo po ay tinutukoy ng mga army ng Panginoon. At binabanggit dito na ang atin pong general ay si Kristo na hindi man lang natalo sa laban. At ine-expect niya na ang kanyang mga lingkod ay matapat na magsiservisyo sa ibinigay sa kanilang gawain. Kasi iba-iba po yung gawain ibinigay sa bawat isa. Hindi po lahat ay general na tagapayo o taga-command. Hindi lahat ay captain or kapitan at hindi lahat ay sergeant at mga corporal. Kundi po may mga gawain bawat isa. Hindi ka lang ministro, hindi ka lang manggagawa. May mga missionary, mayroong mga umaayos sa mga simbahan, mayroong umaayos na mga ipinapamigay ng mga babasahin, mayroong nagsusustain ng pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Iba-iba po yung gawain na nakatalaga sa bawat isa. Kaya bilang army ng Panginoon, ang payo sa atin ay magkaisa
at nakadepende nga yung tagumpay sa kakayanan ng bawat isa kung ito ay kanilang ginagawa ng may katapatan. At sinabi sa atin, there is earnest work to be done by us individually if we would fight the good fight of faith. Of eternal interests are at stake. Sabi dito na suotin natin yung buong balutin ng katuwiran kapag tayo ay makatagal sa araw ng kasamaan. At sabi dito, we have the sure promise that He will put to flight. Ang Panginoon po ay sasama sa atin at ang kanyang mga pangako ay gagawin niya kung tayo po ay magtatapat sa kanya. So ito po yung ating mga pinag-aralan. At alam natin na kapag tayo po ay sumunod, ang Diyos at ang mga banal na anghel ay tutulong sa atin. At tayo po ay tatawagin ng kanyang mga sundalo. Hindi po sa mga rank, kundi sa bawat gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay missionary, gawin mo kung ano yung part mo, kung ano yung best mo. Kung ikaw po ay manggagawa, gawin mo yung best mo, ministro. Kung ikaw ay nagsusustain sa iglesia, kung ano man yung gawain mo, kailangan daw gawin natin kung ano yung best natin. Dahil tayo po ay dalo ng Panginoon na may kanya-kanyang gawain. Sino po ang mayroong karagdagan? Meron po tayong oras. So siguro po ay naging malinaw na sa atin yung atin pong pinag-aralan sa sundalo ng Panginoon. So kahit ano man ang gawain natin, kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na gawain, kailangan pa rin nating magsuot ng uniforme. Kasi yung uniforme na ito, sinusuot ng mga sundalo ay pagkakakilanlan kung sila ba ay kasama sa hakbo na yun. Kung tayo ay magsusuot ng binanggit sa Ephesians 13, ito po yung uniforme natin ng pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano. So marami pong salamat sa ating lahat, sa ating speaker at sa ating pang mga kapatid kasama natin sa song. Kung wala na pong nais magdagdag, tayo po ay dadako na sa ating pong closing song and closing prayer ng ating pong speaker.
Ama naming Diyos na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw at kami po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay nakapakinig ng inyong banal na salita. Naway tulungan niyo po kami, Ama, na ang mga mensahe naming narinig ay amin po itong maunawaan at tumimon ng malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At naway pakaingatan niyo po kami sa gabing ito sa amin pong pansamantalang pamamahinga upang kami po'y magising sa araw ng bukas na may bagong kalakasan. At maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami nasumpungan o pagkukulang at pagkakasala. Ito pa aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, marami pong salamat, Sister Robilin, pong pangunguna. At sa ating pong mga kasamahan sa Zoom, mga nanonood sa Facebook Live. Meron po tayong morning devotional sa kinabukasan, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At sa gabi naman po ay sa parehong oras, sa patuloy po sa ating pong aklat na God's Amazing Grace. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pong mga narinig. Sana po ating pong narinig na ito ay ating pong isakabuhayan. God bless po sa ating lahat.